Ama naming banal, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa iyong kabutihan, sa biyaya mo, at sa iyong mga salita, sa iyong presensya, sa iyong paulit-ulit na pagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan at ng iyong biyaya. Salamat sa tulong mo na nakikita namin sa bawat mga pagtitiis at pagsisikap ng iyong mga anak. Kinikilala namin na ikaw ay banal at kami po ay nangangailangan na lubos sa iyong pagkilos sa aming buhay. Sa gabing ito, itama mo po ang aming kaisipan. Itama mo po ang aming puso. Kahabagan mo po kami na muli po kami na makapaglingkod sa iyo. At ang bawat salitang ito ang luminis nawa sa aming bawat pamilya, sa bawat ministeryo na meron kami na ipinagkatiwala mo sa amin, na maging tunay kaming asin at ilaw sa sanlibutan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, patnubayan mo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-unawa sa salita mo sa gabing ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating paksa, mga kapatid, sa gabing ito ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa pag-aasawa. Ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa pag-aasawa. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang bilang ng rehistradong kasal ay patuloy na bumababa. Humigit kumulang 371,825 lamang ang ikinasal noong 2024 na mas mababa kaysa sa mga nakaraang taon at patuloy na bumababa, na nagpapakita sa pag-iiba ng pananaw ng mga Pilipino pag pinag-usapan ang pag-aasawa. Kasabay nito, lumalaki ang bilang ng mga kabataang pinipiling mamuhay muna magkasama bago magpakasal, o yung live-in na set-up. O marami sa kanila hindi na talaga nagpapakasal batay sa National Demographic and Health Survey ng 2022. Ang porsyento ng kababaihang may live-in partner ay tumaas ng malaki sa nakalipas na 3 dekada. Mula 5% lamang noong 1993 hanggang 19% noong 2022. Sa mga kabataang edad 15 hanggang 24, humigit kumulang 12% ang nakikipag-live-in na. Ito ay nagpapakita ng new normal sa sanlibutan patungkol sa pakikipagrelasyon. Dagdag pa rito, sa isang survey ng Social Weather Stations noong 2024, nag-ulat sila na humigit kumulang 50% ng mga Filipino adults ay pabor sa legalisasyon ng diborsyo. Samantalang 31% naman ang nagsabing hindi sila sang-ayon. Ang suporta para sa diborsyo ay kapansin-pansing mas mataas sa mga nasa live-in relationships kaysa sa tradisyonal na mag-asawa. Majority ng mga pabor sa divorce ay yung mga hindi naman nagpakasal on the first place, kundi nasa live-in na setup. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, tumaas din ang bilang ng mga batang ipinanganak sa labas ng kasal mula 48.2 noong 2013 hanggang 58.1 noong 2022,
Habang bumababa naman, natural, ang porsyento ng mga anak na isinilang sa loob ng kasal. Malaki rin ang bilang ng mga pamilyang nagiging solo parent o mga single parent o mga hiwalay na magulang. Sa isang pananaliksik, tinatayang 3 milyon na pamilyang Pilipino ang may single parent households. Karamihan ay mga single mom at may malalim na epekto ito sa kabuhayan at emosyonal na katatagan ng mga batang lumalaki. Mga kapatid, ang mga datos na ito ay hindi lamang numero. Ito ay ang mga larawan ng lipunang nahaharap sa malalim na pangangailangan at pagbabago sa kung paano tinitignan kung ano ang pag-ibig, ano ba ang ibig sabihin ng pagsasama, at ano ang ibig sabihin ng responsibilidad sa pamilya. Ang pagbabago ng mga numero na ito ay pagbabago ng mga pananaw mula sa tradisyonal, mula sa konserbatibo hanggang sa liberal na pananaw. At ito ay nagdudulot ng tensyon sa mga moral na batayan at nagpapalaganap ng mga idea na direktang sumasalungat sa tradisyonal at biblikal na doktrina ng pag-aasawa bilang panghabang buhay na kasunduan. Bilang isang iglesia na ipinatawag ng Diyos upang maging malakristo sa asal, sa pananampalataya at pagpapasya, kailangan nating harapin, mga kapatid, ang pagbabagong ito. Hindi na para tayo ay nasa panig ng nakaraan lamang, hindi dahil makaluma tayo, kundi nauunawaan natin kung paano ang mga ganitong setup sa sanlibutan ay nakakaapekto sa puso at isip at kaluluwa ng mga tao sa sanlibutan, pati na ng mga Kristiyano. At dito tayo tatawid mula sa statistics patungo sa doktrina ng Panginoong Hesukristo. Malinaw na itinatag ang pag-aasawa ayon sa orihinal na disenyo ng Diyos sa paglalang at hindi basta-basta pinagagaan o pinapasailalim sa pabago-bagong dikta ng kultura. Ang ating teksto sa gabing ito ay nasa Matthew chapter 5, verse 31 hanggang 32. Sinabi rin naman, ang sino mang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya ay nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa kanya kung nahiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalon niya. Ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa pag-aasawa. Totoo na sinulat sa Deuteronomy chapter 24 verse 1 na nagbigay si Moises ng regulasyon hinggil sa pagkakaroon ng kasulatan ng paghihiwalay. Tandaan natin na ito ay mahalagang konteksto, na ito ay batas na sibil. Hindi ito moral na utos. At hindi rin ito nagtataguyod ng diborsyo. At makikita natin kung bakit sa ating pagpapatuloy sa gabing ito. Bagkus layunin ng utos ni Moises sa Deuteronomy 24 verse 1 na kontrolin ang umiiral na practice at hadlangan ang mas malalang pang-aabuso. Ayon sa batas ni Moises, kung hihiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa dahil sa nakitang kahihiyan, dapat niya itong bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Sa ganitong kalagayan, maaari nang mag-asawa muli ang babae. Ngunit kung siya ay mag-aasawa ng iba at muli siyang mahiwalayan o mamatayan, hindi na siya maaaring bumalik sa una niyang asawa. Ang pagbabalik sa dating asawa na hiniwalayan ay tinuturing na karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Layunin ng batas sa Deuteronomy 24 verse 1
na ipakita ang kabanalan at bigat ng pag-aasawa at pigilan ang pabago-bagong paghihiwalayan. Ingatan ang bayan mula sa moral na pagkasira at bigyan ng legal na proteksyon ang mga babaeng hiniwalayan. Sapagkat noong unang panahon, ang mga babae ay may limitadong karapatan sa lipunan ng mga Hudyo. Kung kaya't ang batas ni Moises sa diborsyo ay naglalayaw na protektahan ang welfare ng mga kababaihan na inihiwalayan ng kanilang mga mister. Subalit sa paglipas ng panahon, inabuso ang regulasyong ito. Ang ilang rabay, gaya ni Shammai, ay nanindigang na ang diborsyo ay pinahihintulutan lamang kung may malinaw na imoralidad. Samantalang si Hillel ay nagpalawak ng kahulugan ng kahihiyan upang isama pati ang mga mababaw na dahilan. Lahat na ay maaaring maituring na kahihiyan sa isang babae. Isa pang dapat nating pansinin doon sa batas ni Moises, lalaki lamang ang maaaring gumawa ng kasulatan ng diborsyo. Sa isang banda, si Rabbi Akiba ay lalo pang nagpaluwag ng interpretasyon kung anong ibig sabihin ng karumihan o kahihiyan. Sabi ni Rabbi Akiba, maari daw hiwalayan ang asawa kung may nakita ang lalaki na mas kaaya-ayang babae. Sa pangkahalatan, mas tinatanggap ng mga Hudyo ang pananaw ni Hillel na ang karumihan ay maaaring tumukoy sa anumang hindi ka nais-nais na asal, ugali o pisikal na kapintasan ng babae. Tulad halimbawa ng paglabas sa bahay na walang takip ang ulo, pakikipag-usap sa ibang lalaki, malakas o magaspang na tinig, masakit sa boss, masakit sa ulo ang boses ng misis mo. Ayon kay Rabbi Hillel, pwede yang maging grounds ng diborsyo. O hindi naman kaya, may sakit ng ketong, may kapintasan sa katawan kagaya ng kulugo o mabahong hininga. Dahil dito, ang diborsyo ay naging legal na kasangkapan ng pagnanasa at hindi na instrumento ng katarungan. Kaya nung nabasa natin sa Matthew chapter 5 verse 31 to 32, itinuwid ng Panginoong Hesukristo ang maling interpretasyon nila ng Deuteronomy 24. Ang paghihiwalay ay hindi simpleng legal na hakbang. Ito ay may moral na implikasyon. Ang diborsyo ay pinahintulutan lamang sa batas ni Moises at dapat lamang pahintulutan sa usaping legal o sibil, sa usapin ng pakikiapid o imoralidad. At ginagawa ito ng may tamang proseso ng batas. Kaya lamang, lagpas sa itinakda ng kautusan, ito ay nagbubukas ng pintuan sa pangangalunya. Ang pag-aasawa sa babaeng hiniwalayan sa ganitong paraan ay maituturing ding pangangalunya. Sapagkat naging practice ng mga Hudyo na kapag nakakita sila na kahit anong liit na kapintasan ng kanilang mga asawa at nakakita sila ng mas maganda, mas mainam at mas kinatutuwaan nila, madali para sa kanila ang magdiborsyo. Ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na ang usaping ito ay hindi lamang legalidad, kung hindi usaping moralidad ng puso. Pinangaral sa atin noong nakaraang linggo sa verse 27 hanggang verse 30 ng Matthew 5 na ang pangangalun niya ay nagsisimula sa pagnanasa. Gayon din ang diborsyo na walang sapat na batayan
ay nagiging daan tungo sa pangangalunya. Sa Matthew chapter 19 verse 1 hanggang 10, malinaw na ibinalik ng ating Panginoong Hesukristo ang pag-aasawa sa orihinal na disenyo ng Diyos sa paglalang ng sanlibutan. Sinabi niya na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ano ang diborsyo sa kautusan ni Moises? Ito ay konsesyon lamang o pinahintulutan lamang sa kanilang panahon dahil sa katigasan ng puso. Ngunit hindi dapat ito nagbibigay ng pahintulot sa masasamang pagnanasa ng sino mang nakipag-asawa na. Sa kabuuan, itinataguyod ng Panginoong Hesukristo ang kabanalan at ang bigat ng tipan sa pag-aasawa bilang isang banal na institusyon ng Diyos. At tayo ipupunta sa Matthew chapter 19. At ang ating mga punto sa gabing ito ay doon natin ibabatay. Matthew chapter 19. Tatlong diin patungkol sa doktrina ng pag-aasawa ang dadalhin sa atin sa gabing ito. Una, pinagtibay ng Panginoong Hesukristo ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Pangalawa, itinuro ng Panginoon na ang diborsyo ay pagpapaubaya, subalit hindi layunin ng Diyos sa pag-aasawa. Pangatlo, ang paghihiwalay ay hindi automatic na nagpapahintulot ng muling pag-aasawa. Basahin natin sa Matthew chapter 19. At basahin natin sa verse 3. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseyo, at siya'y tinutokso nila, at kanilang sinabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Makita kagad natin mga kapatid yung tanong ng mga Pariseyo. Naaayon ba sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Makikita natin na ito hindi isang inosenteng paghahanap ng katotohanan. Merong agenda ang kanilang tanong. Makita natin kanilang tinutokso ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung sasagot ang Panginoong Hesukristo ng wala, babanggitin na lang Deuteronomy chapter 24. Subalit, sa halip na makipagdebate ang Panginoon, sapagkat alam niya kung anong nasa kautusan ni Moises, ibinalik niya muna ang usapin ng pag-aasawa sa mas mataas na pamantayan. Sino ba talaga ang pinagmulan ng pag-aasawa? Sino ba ang nagdisenyo ng pag-aasawa? At sinabi ng Panginoon na ito ay nag-umpisa sa paglalang. Mula sa Genesis 1:27 hanggang 28, malinaw na ang pag-aasawa ay itinatag para sa lalaki at babae lamang ayon sa disenyo ng Diyos. Ginawa ito ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na ito ay para sa magkasalungat na kasarian upang magkaroon sila ng pagtutulungan o pagiging complementary. Merong pagkakaiba ang pisikal na kaanyuan ng lalaki at babae at dinisenyo ito ng Diyos upang sila ay magkatulong sa pisikal, emosyonal
at tungkulin sa paglilingkod sa Diyos at sa pagbuo ng pamilya at sa pagpapalaganap ng buhay. Sa Genesis chapter 2 verse 22 hanggang 25 at ang mga talatang binabanggit ko sa Genesis ay yan ding mga talatang kinot ng ating Panginoong Hesukristo sa ating binasa sa Matthew 19. Ipinakita na ang pag-aasawa ay pagiging isang laman. Isang tipanang na pagkakaisa sa harapan ng Diyos. Kung iisipin natin ang pag-aasawa ang pinakamaliit, ngunit pundasyonal na unit ng lipunan. Maaaring ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan, pero bawat pamilya ay nakadepende sa pagsasama ng ama at ng ina. Ang mag-asawa ay bumubuo ng sariling sambahayan ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagsasarili. Iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Bagamat hindi sila nagkakaroon ng pag-aaway o napuputol ang ugnayan, hindi. Nagkakaroon lamang ng pangunahing responsibilidad ang lalaki. Sapagkat ang pag-aasawa ay hindi lamang sinasamahan ng pakiramdam, ito ay sinasamahan ng responsibilidad. Kapag ang pag-aasawa ay inihiwalay sa disenyo ng paglikha, nawawala ang pundasyon ng katatagan nito. Kapag ka iginiit ng sanlibutan na ang pag-aasawa ay hindi na lamang para sa lalaki at babae, ito ay para sa babae at lalaki, sinisira nila ang disenyo ng Diyos. O hindi naman kaya na ang pag-aasawa ay hindi na isang moral na obligasyon, na ang pag-aasawa ay para na lamang para mapatatag ang negosyo, para mapunan ang tawag ng laman. Nasisira ang intensyon ng Diyos dito na ito ay dapat mabuo sa pag-ibig. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi ng malinaw, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa makatuwid, ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo, ang pag-aasawa ay hindi basta kontrata na kinukuha sa City Hall. Ito ay ginagawa sa harapan ng Diyos. Isang bagay na maaaring pagsulitan ng tao sa harapan ng Diyos. Ito ay gawa ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos. Sa makatuwid, walang sino man ang may otoridad na buwagin ang pag-aasawa. Higit pa rito, mga kapatid, ipinangaral noong nakaraang linggo sa atin na ang tipan ng kasal ay larawan ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Sa Malakias 2:15 hanggang 16, sinabi ng Diyos na kanyang kinamumuhian ang diborsyo. Ayaw ng Diyos ng pagtataksil. Ang sino mang nagtataksil at sino mang nagpaplano sa paghihiwalay ay sumisira ng banal na larawan ng Diyos sa pakikipagtipan. Sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, ang pag-aasawa ay may dignidad. Ito ay banal. Hindi man yan isipin sa sanlibutan na isang banal na pagsasama, ang pag-aasawa ay banal na pagsasama. At hindi dapat basta winawasak dahil sa gusto lang ng tao. Pangalawa, itinuro ng Panginoon na ang diborsyo ay pagpapaubaya. Pagpapaubaya ng Diyos. Pero hindi layunin ng Diyos sa pag-aasawa. Tuloy natin sa verse 7 and verse 8 ng Matthew 19. Sinabi nila sa kanya, bakit pinag-utos ni Moises? Kita mo mga Pariseo, sagot kagad. Bakit pinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso
ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa, datapwat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Matapos ibalik ng Panginoong Jesucristo ang usapan sa disenyo ng paglikha, iginiit ng Pariseyo ang kanilang argumento. Talagang itinutulak nila, biblikal ang diborsyo. Kalooban ng Diyos ang diborsyo. Kaya tinanong nila, di ba pinag-utos ni Moses? Ipinagpapalagay nila na yung binasa sa Deuteronomy 24 verse 1 ay utos na nagtataguyod ng diborsyo. Ngunit itinuwid ng Panginoon ang kanilang pagbasa. Hindi ito utos na naglalayang itaguyod ang paghihiwalay. Hindi pinopromote ng Diyos ang paghihiwalay. Kinasusuklaman niya ito. Nakita natin dito, kundi isang pagpapaubaya. Bakit? Dahil sa katigasan ng puso ng tao. Ito ay mahalagang punto, mga kapatid, na ang diborsyo ay hindi bahagi ng orihinal na layunin ng Diyos sa pag-aasawa. Sa Pilipinas, wala pa tayong diborsyo. Pero dapat nating maintindihan na bilang mga Kristiyano, hindi ito basta usapin kung ano ang pinapayagan at pinagbabawal ng batas. Ang pinag-uusapan natin bilang mga anak ng Diyos, ano ang matuwid sa harapan ng Diyos. Ang diborsyo ay naging isang regulasyon na ibinigay ni Moises para hadlangan ang mas malubhang pinsala ng kasalanan. Lalo na sa panahon nila na mga babae lamang ang pwedeng ihiwalay at ang mga lalaki lamang ang pwedeng sumulat at magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay. Ang kaharian ng Diyos ay humihingi ng higit na katuwiran. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nagmumula sa pusong binago at hindi ito panlabas na pagsunod lamang. Ito ay isa sa mga halimbawa na kapag ka ang tao binigyan mo ng kautusan, makakahanap ang tao ng butas kung saan siya lulusot para sa kanyang makasalanang adhikain. Sa ilalim ng bagong tipan, ipinangako ng Diyos na aalisin niya ang pusong bato at papalitan niya ng pusong laman at susulatan niya ng kanyang kautusan at pananahanan niya ng kanyang banal na espiritu. Ezekiel 36:25-27. Subalit ang diborsyo ay para sa mga taong matitigas ang puso. Mga tao na umisip na ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pagtitiwala. Mga tao na dahil sa katigasan ng puso, mas pipiliin na lang na mawasak ang pamilya kaysa gawin ang kung ano ang maaaring makapag-ayos ng kanilang pagsasama. Mga kapatid, isa pang bagay na dapat nating tandaan, hindi ibig sabihin na pinahintulutan ng Diyos ay perpektong kalooban ng Diyos. Anong ibig sabihin? May mga talata sa Biblia na ang Diyos ay nagpaubaya. Halimbawa, babasahin natin sa Romans chapter 1 verse 21 hanggang 26. Romans chapter 1 verse 21 hanggang 26. At babasahin natin, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim, at ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang
Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siya'y pinupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaon na lalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Ngayon, mga kapatid, kung lahat ng bagay na pinahihintulutan ng Diyos ay kalooban ng Diyos, ibig sabihin ba ang pamumuhay sa kahalayan ng mga taong itong nabasa natin ay plano ng Diyos sa buhay nila? Hindi. Subalit sa hindi nila pakikinig at hindi nila pagsampalataya, pinabayaan na sila ng Diyos sa gusto nilang mangyari. Ganon din naman sa diborsyo. Ganon din naman sa pagkawasak ng pamilya. Ganon din naman sa paghihiwalay. Maaaring mangyari at mangyari yan hindi dahil sa plano ng Diyos, kundi dahil sa iyong nagsasama matigas ang puso at hindi makikinig sa orihinal na plano ng Panginoon. Kaya makita natin nang hindi nila kilalanin at sambahin ang Diyos ayon sa kung sino ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa kanilang mga kahalayan at pita. At sa dulo, aanihin nila ang mga bunga ng kanilang mga maling desisyon. Ang diborsyo, bagamat isinulat ni Moises, pinaliwanag ni Kristo, yan ay pagpapaubaya. Kaysa maraming babae ang mamuhay ng hindi masaya sa panahon ng mga Hudyo na hindi naman sila minamahal ng kanilang mga mister, di sige, palayain mo na lang kaysa saktan mo araw-araw. Hindi dahil sa iyan ang gusto ng Diyos, kundi dahil sa para ang kasamaan hindi na makapatay. Para wala ng mga masasamang impluwensya. Lumalaki ang mga bata, nakikita nila na ang kanilang mga magulang hindi maayos. Pero hindi yun kalooban ng Diyos. Pinahintulot ng Diyos yun dahil sa katigasan ng puso ng tao. Ang pagpapaubayang ito ay hindi dahil sa ang Diyos ay umapruba, kung hindi pinahintulutan niya ito sa antas ng sibil. Hindi ibig sabihin na naipasa sa Kongreso ay kalooban na ng Diyos sa ating mga moral na buhay. Gayon din sa diborsyo. Hindi ito mabuti. Ito ay pahintulot upang limitahan ang pinsala ng kasalanan at pigilan ang mas malalang pang-aabuso. Pero hindi nito binabago ang katotohanan sa disenyo ng Diyos na ang tipanan dapat ng lalaki at babae ay panghabang buhay sa harapan ng Diyos. Sa huli, pinagtitibay ng Panginoon ito hindi ayon sa batas, kundi ayon sa orihinal na plano ng Diyos. Pangatlo. So, ang paghihiwalay ay hindi automatic na nagpapahintulot ng muling pag-aasawa. Binasa natin sa Matthew chapter 5 verse 32. Sinasabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya ay nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya, at ang sino mang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na siya ay nagkakasala sa pangangalo niya.
Ngayon mga kapatid, ituloy natin yung usapan ng Panginoong Jesucristo at ng mga Pariseo sa Matthew chapter 19, verse 9. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mga alagad ay nagsabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, hindi na dapat na mag-asawa pa. Malinaw ang pahayag ni Kristo sa unang puntos at pangalawang puntos natin, mga kapatid. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Dahil ang pag-aasawa, bagamat hindi tinitignan ng sanlibutan na ginagawa sa harapan ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tinitignan natin yan na isang kasunduan sa harapan ng Diyos. At hindi ito maaaring buwagin ng simpleng kagustuhan ng tao. Parehas na nabasa natin sa Matthew 5:32 at sa 19 verse 9, na ang sino mang maghiwalay sa kanyang asawa, maliban sa usapin ng pakikiapid, at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ipinapakita nito na mangyayari lamang ang paghihiwalay sa akto ng pakikiapid. At pinahintulutan ng Panginoon yon sa kautusan. Bakit? Bakit mabigat ang pakikiapid sa isyu ng kasal? Sapagkat ang pakikiapid ay hindi lamang pisikal na akto. Ito ay paglabag sa tipanang pagkakaisa ng isang laman. Pag binasa natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 16, ang pakikipagtalik ay pakikibahaging personal at espiritual na may implikasyon sa harap ng Diyos. Sa panahong ito na hinihiwalay na ang isyu ng pisikal at isyu ng espiritual, makikita natin sa Biblia na nilinaw ng Diyos na ang ating spiritual na buhay ay nagdidikta kung paano gumagalaw ang ating pisikal na buhay, at ang ating pisikal na buhay ay may kinalaman sa ating espiritualidad. Sa chapter 6, 1 Corinthians 6, verse 16, hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Bakit? Sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Pinaliwanag sa atin noong nakaraang linggo patungkol sa mga sexual na bagay na ito inilagay ng Diyos para lamang sa dalawang taong nagkasundo sa harapan ng Diyos na sila ay magsasama habang buhay. Kaya, ang mga taong nakikibahagi sa prostitusyon, para mong inasawa yun, ayon sa banal na kasulatan. Basahin nating mabuti. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Anong ginamit ni Pablo na dahilan? Diretso, sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. At saka sinabi niya sa verse 18, magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na ang iniligtas lang sa atin ng Diyos kaluluwa lang at espiritu lang at hindi kasama ang katawang ito. Ang katawang ito ay templo ng Diyos at hindi yan gamit sa pakikiapid. Kaya ang sexualidad ay may
implikasyon sa harapan ng Diyos. Ang katawan ay hindi hiwalay sa moralidad. Hindi natin pwedeng sabihin, sa katawan lang ako nagkasala pero yung puso ko matapat. Hindi yan uubra sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ipinayo ni Apostol Pablo, pag itineretso natin sa chapter 7, verse 1 hanggang verse 2. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling asawa. Dahil sa panganib ng pakikiapid, dapat mag-asawa ayon sa salita ng Diyos. Kapag ang taong may asawa ay nakiapid sa di niya asawa, sinira niya ang kasunduang ginawa niya sa harap ng Diyos. Kaya't sinabi ni Moises na ibinibigay ang kautusan sa diborsyo dahil sa katigasan ng puso ng tao. Subalit hindi plano ng Diyos na ang pagsasama ay masira dahil sa pakikiapid. Hindi yun plano ng Diyos. At lalong hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi maaaring magkaroon ng pagkakasundo. Talagang dumarating lang ang diborsyo sa katigasan ng puso ng tao. Gayunpaman mga kapatid, kahit may probisyon, pwede na akong makipaghiwalay. Total, nangaliwa naman siya. Di malaya na ako. Kasalanan naman niya. Hindi yon automatic na nangangahulugan na ang nakipaghiwalay ay may lisensya para muling mag-asawa. Maaring dumating ang panahon na pahintulutan yan sa bansang ito, pero hindi yan pinahihintulutan sa kaharian ni Kristo. Ayon sa Panginoon, ang sino mang mag-asawa sa hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Malinaw ang logic. Kung ang Diyos ang nagbuklod, nananatili ang bigat ng tipan sa kanyang harapan. Ang diborsyo sa antas ng sibil ay hindi basta-basta nagpapawalang bisa sa espiritual na realidad ng tipan. Lalong-lalo na kung dahil sa pagsasamang yan nakabuo tayo ng pamilya, malaki ang responsibilidad natin sa harapan ng Diyos. Gayunpaman sa Romans chapter 7 verse 2, ipinahahayag na ang kamatayan lamang ang ganap na magpapalaya sa tao mula sa bigkis ng kasal. Kaya't ang mga balo ay may kalayaang mag-asawa muli. First Corinthians chapter 7, verse 8 hanggang verse 9. 1 Corinthians chapter 7, verse 8 hanggang verse 9. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao o sa mga balo, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi makapagpipigil, ay magsipag-asawa. Sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa sa mga ningas ang pita. Hindi ipinagbabawal ang pag-aasawa bilang institusyon. Lalong hindi ipinagbabawal ang pag-ibig. Naalala ko na naman merong nagsabi diyan sa iglesia na yan, ipinagbabawal ang pag-ibig. Bawal bang umibig? Hindi, ang sinasabi natin dito, kung ikaw ay magmamahal, siguraduhin mong maayos yung pagmamahal mo. At alam mo kung anong kauuwian niyan. Sapagat ang ganyang mga bagay, hindi yan pinag-eksperimentuhan. Sapagkat pag nagkamali ka dyan, habang buhay mong dadalhin yan. Sapagkat pag nagsama kayo sa iisang laman,
isa na kayo sa harapan ng Diyos. 1 Corinthians 6:16. Kaya kung hindi ka sigurado, huwag mong gagalawin at huwag kang magpapagalaw. Mabuti pa, disiplinahin ang sarili. Hindi nyo ba alam na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat kanyang sinabi at sila'y magiging isang laman. Na nangangailangan ng seryosong pagsisisi sa harapan ng Diyos upang tayo ay magkaroon uli ng buong puso na magiging handa sa panibago at tamang pag-ibig. Kahit sa harapan ng Diyos, walang sumisira ng katapatan ng Diyos. Nahihiwalay lamang ang tao sa pangako ng Diyos, sa kanyang kasunduan sa Diyos, sa kanyang katigasan ng puso. Hindi nagbabago ang Panginoon sa ating mga panawagan, hindi nagbabago ang Panginoon sa mga binitiwan niyang salita sa atin. Mukha lang nagbabago ang Diyos dahil sa katigasan ng ating puso. Sa isyu ng pag-aasawa, isa pong doktrina ng dyablo na ipagbawal ang pag-aasawa. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ngunit ang kalayaang ito ay hindi inilalapat sa mga hiwalay habang buhay pa ang kanilang kabiyak. Sapagkat sa harapan ng Diyos, ang tipan ng kasal ay nananatiling may bisa hanggat hindi ito tinatapos ng kamatayan. Yun lang ang nakasulat sa banal na kasulatan at sa mga bagay na yan, hindi tayo maaaring lumagpas. Sa kabuuan, ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo ay hindi nagpapagaan sa usapin ng diborsyo at muling pag-aasawa. Ibinabalik niya ito sa bigat ng tipan. Ang pag-aasawa ay hindi issue kung gaano karami ang pera mo sa bangko o kung sa palagay mo matatag ka na sa buhay. O hindi naman kaya kung ikaw ay tumatanda na kaya kailangan mo nang mag-asawa. O dahil sa ikaw ay malungkot kaya kailangan mong mag-asawa. O ikaw ay nahihirapan na sa buhay kaya kailangan mo na mag-asawa. No, ang pag-aasawa ay banal na obligasyon sa harapan ng Diyos. O ito ay masarap na yugto ng buhay. Kaya lang, ito ay may kaakibat na mahihirap na pananagutan. Ito ay eksklusibo. At ito ay panghabang buhay na pagkakaisa sa harapan ng Diyos. Magiging isa lang kayo ng krus. Magiging isa kayo ng pangitain. Magiging isa kayo ng pangarap para kay Kristo. Sapagkat pinagbuklod, ang mag-asawa ay pinagbuklod ng Diyos para parehas silang maging epektibo sa paglilingkod sa Panginoon. Bilang pangwakas na panawagan, mga kapatid, magbabasa tayo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 17. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 hanggang 17. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 hanggang 17. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat dahil sa pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling asawa, at ang bawat babae ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan,
kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin at muli kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Datapat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi makapagpipigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa sa mga ningas ang pita. Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya ay humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay pinapaging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay nagkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nakatali sa ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Sapagkat paanong malalaman mo o babae kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo o lalaki kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ayon nga lamang sa ipinamamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ay iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Idagdag nating basahin mga kapatid sa verse 24. Mga kapatid, bayaan ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon. Ngunit ibinibigay ko ang aking pasya ng tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan. Sa makatuwid bagay, mabuti ngang ang tao'y manatili ng ayon sa kanyang kalagayan. Nakatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Datapwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman. At ang ibig ko sana'y kayo'y iligtas. Salamat sa salita ng Panginoon. Kung itinuturo ng Panginoong Hesukristo na ang kasalanan ng pakikiapid ay nagsisimula sa puso, kung pinagtibay niya ang orihinal na disenyo ng Diyos sa pag-aasawa at kung nilinaw niya ang diborsyo, ay konsesyon lamang, pagpapaubaya lamang,
dahil sa katigasan ng puso. Kung gayon, malinaw ang panawagan sa atin mga kapatid, bantayan natin ang ating puso at igalang natin ang mga tipan na ibinigay sa atin ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa kulturang minamaliit ang sexualidad at ginagawang pansariling kasiyahan ang dapat sanay banal na kasunduan. Kaya't ang iglesia ay hindi maaaring makisabay sa agos ng sanlibutang ito. Hindi dapat maimpluwensyahan ng mga kabataan na ang pag-ibig ay nilalaro-laro lang. Ang pag-aasawa ay pundasyon ng pamilya at ang pamilya ay pundasyon ng iglesia na nakatayo kay Kristo. Kapag bumagsak ang pagtingin natin sa kasal at sa kalinisan ng moralidad, apektado ang buong katawan ng Panginoong Hesukristo. Sa mga single, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Ang premarital sex ay hindi maliit na kasalanan. Ito ay paglapastangan sa disenyo ng Diyos. Kung nananalangin talaga tayong mag-asawa, ihanda natin ang ating sarili. Karakter, disiplina, manalangin mabuti. Hindi nakakatulong ang pagiging adik sa porn. At lalong hindi nakakatulong ang pag-eeksperimento at pagiging palikero sa pag-ibig. Ang pag-aasawa ay hindi kagaya ng pagbili ng sasakyan na kailangang i-test drive mo muna bago mo malaman kung maganda ang takbo. Ang pag-aasawa ay nagsisimula puso sa puso bago katawan sa katawan. Kaya't na maraming inuna ang katawan sa katawan, napakahirap magtagpo ng mga pag-iisip, isip sa isip, damdamin sa damdamin, pangunawa sa pangunawa, pananampalataya sa pananampalataya. Ngunit tandaan din natin ang sinabi ni Pablo, mga kapatid kong single sa church, may kalayaan at mas malawak na pagkakataon sa paglilingkod kapag single. Huwag magmadali dahil sa pressure. Magpasakop sa kalooban ng Diyos. At kung tayo naman ay nagkamali ng maraming beses sa nakaraan, at yan ang dahilan kung bakit nahihirapan tayo bumuo ng mga meaningful na relationship ngayon, lumapit tayo sa Panginoon, sa Kanyang biyaya at sa Kanyang grasya, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat ang Panginoon ay nagpapanumbalik ng mga taong lumalapit sa Kanya. Sa mga may asawa, huwag nating hayaang lumamig ang ating pagsasama-sama. Ang pangangalunya ay hindi nagsisimula sa kama. Nagsisimula yan sa puso. Kapag napabayaan na ang komunikasyon, pinapabayaan na ang mga problema, hindi na pinag-uusapan. Puro gulo na lang. Wala nang kasiyahan sa isa't isa. Kawalan ng pagbabasa ng banal na kasulatan na magkasama at kawalan ng pananalangin. Maglaan ng panahon sa isa't isa. Magdasal na magkasama. Bantayan natin ang mga pintuang maaring pasukan ng kaaway. Lalo na sa panahon ngayon na hindi na natin kailangang lumayo pa o lumabas ng bahay para makakita ng maraming tukso sa buhay. Ang mga emosyonal na distansya, mga komunikasyon na lihim, at mga pagnanasa na hindi natin pinipigilan. Wala naman tayong makikitang perfect na mister, walang perfect na misis. Kung gagayahin natin ang mga Pariseo at gagawing grounds yan ng paghihiwalay, magagalit sa atin si Kristo. Subalit kung may pagkukulang ang sino man, alalahaning ibinigay tayo ng Diyos sa isa't isa
para tumibay na magkasama sa iglesia. Isaalang-alang natin na iisa lang ang ating krus at ang ating pagsubok at ang ating makadiyos na pagsasama ay liwanag para sa ating mga anak at sa mga single sa iglesia at sa mga tao sa sanlibutan na nangangailangan ng gabay. Ipanalangin din natin ang mga kapatid natin na nasa live-in na setup. Ang pagsasama ng walang tipan sa harap ng Diyos ay hindi isang maliit na bagay. Ipanalangin natin sila sapagkat kung tunay silang nagmamahalan, ay dapat panagutan nila ang isa't isa ng may obligasyon at responsibilidad sa harapan ng iglesia at sa harapan ng sanlibutan. Dalhin natin to sa liwanag. Ang tunay na pagmamahal hindi kailangang itago. Ito ay sineselebrate kasama ng mga mahal nating kapatid sa Panginoon. Magpakasal at ipanalangin natin na magbago ang isip kung may mga kapatid tayong nasa ganitong kalagayan. Hindi dapat tayo gumaya sa sistema ng mga taong walang Diyos. Alalahanin natin, ang iglesia ay kaagapay sa pagsisimula ng pamilya sa Panginoon. Huwag tayong manatili sa kalagayang kulang sa pananagutan at pagpapala. Sa pamamagitan nito, sama-sama tayo maging ilaw ng sanlibutan. Nakita ninyo ang statistics kanina. At sa darating na panahon, bababa pa ng bababa ang mga numero na yan. At dadami ng dadami ang mga batang ipapanganak sa daigdig na to na walang muwang sa isang maayos na pagpapamilya. At sa mga kapatid ko, na ang inyong mga asawa ay hindi sumasampalataya sa Panginoon, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Manatili sa tipan kung maaari. Mabiyaya ang Diyos. Kung hindi sila mananalig sa Diyos, manalig ka sa Diyos. At patuloy na manalangin para sa kanilang kaligtasan. Ang inyong buhay na patotoo ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos sa kanilang kaligtasan at sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Alalahanin natin ang sinabi ni San Pablo sa binasa natin. Sinong makakapagsabi kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ikaw ay magtapat bilang anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay matapat sa iyo at hindi ka nakakalimutan. Sa huli, ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao. Ito ay larawan ng relasyon ni Kristo sa iglesia. Ephesians 5:23 hanggang 33. Iniibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Marami tayong pinag-usapan sa gabing ito tungkol sa issue ng pag-aasawa. Pero ang importanteng tanong sana na mabuo sa ating gabing ito, ay hindi lamang tungkol sa pag-aasawa, kundi paano ko ilalarawan sa aking buhay ang ebanghelyo. Bilang bahagi ng iglesia, paano ako nagpapasakop kay Kristo? Mga kapatid, inaaral natin ang doktrina ni Kristo sapagkat siya'y hari ng ating mga buhay. Bilang iglesia, ang manifestasyon ng kaharian ng Diyos sa lupang ito, habang hindi pa siya nagbabalik, magpasakop tayo sa Panginoon hanggang sa pinakamaliit na detalye ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ang Diyos ang bumuo ng pamilya sa una, makakaasa tayo na gagabayan ng Diyos ang bawat pamilya kung mananatili tayo sa kanyang salita. Dito niya tayo iniingatan, dito niya tayo dinadalisay, at dito niya tayo pinagbubuti. Kung si Kristo ay tapat sa kanyang tipan hanggang kamatayan, wala tayong dahilan upang gawing magaan ang tipang ginawa natin sa harapan ng Diyos. Ang panawagan sa atin ay malinaw. Kung may aayusin tayo sa ating mga relasyon, sa ating mga pribadong buhay, sa mga nabubuhay na pagnanasa sa ating puso,
sa mga kailangan pa mula sa pangangaral ng nakaraang linggo patungkol sa mga sexual na pagnanasa, magsisit tayo hanggat may pagkakataon pa. Sapagkat sino magsasabi na inihahanda ka ng Diyos ngayon para sa mga relasyong at mga obligasyon na magluluwalhati sa Kanya. Mamuhay sa kabanalan at igalang ang pag-aasawa, sapagkat dito nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo sa gitna ng Kanyang iglesia. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, napakabuti mo sa amin. Salamat sa pagtulong mo sa amin, sa iyong pagliligtas sa amin na kami po ay sa dami ng aming kasalanan sa iyo, kami po ay binigyan mo ng kapatawaran. At inilagay mo ang aming paa sa matibay na bato. Kami po ay pinalaya mo. Ang aming nakalipas ay tapos na. At ngayon ay nais mong bigyan kami ng isang bagong simula. O Panginoon namin, iniaalay namin sa iyo ang aming buong pagkatao, sapagkat ito'y sa iyo. Ikaw ang Panginoon ng aming buhay, ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ang aming isip ay punuin mo ng iyong mga pangako, ang iyong aming puso ay linisin mo. Ihanda mo kami sa mga panawagan, sa mga obligasyon, pero saan anumang panawagan ang ibinigay mo sa amin, O Diyos, tulungan mo kaming makapaglingkod sa iyo. Kalakip ng lahat ng mga pasakit, nakakambal na mga obligasyon, ipinapanalangin ko, Panginoon, ang mga mag-aasawa sa iglesia na maging patuloy na haligi at halimbawa sa iglesyang ito. Dagdagan mo ang aming bilang ng mga halimbawa at matatapat na mag-asawa na namumuhay sa salita ng Panginoon. Mga kapatid namin na single, ay ingatan mo ang puso at ihanda mo sila, Panginoon. Ibinigay mo sa amin ang salita sa gabing ito sapagkat meron kang inaayos sa aming puso. Ang kasunod nito ay pagpapala. Subalit bigyan mo kami ng handang puso. Mga kapatid namin na nanalangin at naghihintay sa iyo, kahabagan mo, Panginoon. Lumaki nawa ang mga bata sa iglesia na may respeto sa institusyon ng pamilya. Ang aming mga pamilya, Panginoon, tawagin mo rin sa kaligtasan. Ang aming mga kamag-anak, ang aming buhay, ang aming mga doktrinang narinig mula sa iyo ay makita nila sa aming buhay. Sa pamamagitan nawa ng mga doktrina ni Kristo, kami po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Mahabag ka rin, Panginoon, ang una sa mga bina-Bible study, hanggang pati doon sa mga tao na hindi pa namin naabot. Mahabag ka sa mga tao sa bagong nayon. Lalo na, Panginoon, dito sa mga usapin namin pong pinapaksa mula sa iyong salita. Patuloy mo kaming linisin mula sa puot, sa galit, sa inggit, sa masamang pagnanasa. Turuan mo kami palaging matakot sa iyo, sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ang umpisa ng lahat ng kaalaman. O Diyos, nilinis mo kami sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong salita at ingatan mo kami may kasiyahan sa pag-uwi namin sa kanya-kanya naming mga tahanan ay dala namin ang kaisipan na anumang ginawa ng Diyos ay manatili magpakailanman. Walang kailangang idagdag dito at walang kailangang ibawas dito sapagkat ginagawa ito ng Diyos upang ang tao ay matakot sa Kanya
Purihin ka, O Diyos, sa iyong katalinuhan. Ginagawa mo at pinahihintulutan mo ang kahirapan at ang kasaganaan upang sa ganun di kami maging kampante sa buhay. Pero gayon paman, Diyos ka namin sa panahon ng kasaganaan at Diyos ka rin namin sa panahon ng aming mga pagpapala. Sapagkat itinuro mo sa amin ang lihim. Kami man ay nasa kakapusan o kasaganaan, magagawa namin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo na nagpapalakas sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat sa kamatayan mo, sa iyong dugo na siyang bumili sa aming buong pagkatao. Patagpuan mo kami nawa na hindi nagbabago sa inyong pagtatapat. Babaguhin ka sa amin, Panginoon, yung aming mga isip na hindi konforme sa iyo ay patuloy mong baguhin na nakapapasakop sa iyong kalooban. Patagpuan mo nawa kami sa pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.